Nakatanggap si Padre Florentino ng isang liham na galing sa tenyente ng Guardia Civil na ganito ang isinasaad. Minamahal kong kapelyan, katatanggap ko pa lamang ng isang telegramang buhat sa general na nagsabing Espanyol, Escondido, Casa, Padre Florentino, Cojera, Remitira, Vivo Muerto. Malinaw ang ibig ipahayag ng telegrama, kaya pagsabihan ninyo ang inyong kaibigan upang huwag ko siyang mahuli pagpariyan ko mamayang 8:00 ng gabi. Ang sumasa inyo, Perez. Tiyak na tiyak ni Padre Florentino na si Simon ang Kastilang hinahanap. Dumating ito ng duguan, napasan ang kanyang maleta at patang-pata. Tinanggap ito ng mabait na pari nang walang tanong-tanong dahil sa hindi pa nito nababalitaan ang nangyari sa Maynila. Siya'y nahihiwagaan sa gayong kalagayan. Inisip niyang pinaghihigantihan si Simon ng mga kalaban ng mga inapi sapagkat umalis na ang general. Ngunit nagkahinala siya na ang mga sugat na iyon ay sanhi ng pag-iwas sa pag-uusig ng mga pakapangyarihan. Lalo pang tumibay ang hinala niya nang siya'y makatanggap ng telegrama at mahigpit na tumutol si Simon na magpagamot sa doktor ng punong lalawigan. Sumang-ayon si Simon na siya'y alagaan ni Don Tiburcio, ngunit kulang siya ng tiwala rito. Naging suliranin tuloy ni Padre Florentino kung ano ang nararapat niyang gawin pagdating ng mga sibil na huhuli. Hindi halos makagalaw ang may sakit at lalo nang hindi tatagal sa malayong paglalakbay. Bahagya po, ngunit matatapos ng paghihirap ko sa loob ng ilang sandali. Ngunit ano ang ginawa ninyo? Diyos ko! Ano ang inyong ininom? Sayang lamang, wala na akong lunas. Ano ang ibig niyong gawin ko bago sumapit ang 8? Patay o buhay? Patay, oo. Ngunit buhay, hindi. Diyos ko! Ano ang inyong ginawa? Huwag kayong mabahala. Ang nagawa ay nagawa na. Hindi ako dapat mahuling buhay ni naman. Maaring makuha ang aking lihim. Huwag kayong mabahala. Huwag kayong malito. Wala nang magagawa pa. Sinalaysay ni Simon ang mga pangyayari sa kanyang buhay. May 13 taon na ngayon ang nakaraan nang siya'y nagbalik mula sa Europa upang pakasal sa isang dalagang iniibig at ilaan ang buhay sa paggawa ng kabutihan. Ginoong Simon, patawarin kayo ng Diyos. Nakita niya ang inyong mga pagtitiis at pinahintulan niyang mataguan ninyo ang kaparusahan ng inyong mga sala. Kung gayon, ano ang nararapat gawin? Magtiis at gumawa. Magtiis? Gumawa? Madaling sabihin pag nagtitiis. Ang gumagawa ay ginagantimpalaan. Kung nakita niyo ang mga nakita kong maralita, mga kahabag-habag na nagtiis ng katakot-takot at walang katapusang pagpaparusa sa mga pagkakasalang hindi nila ginawa. Ang mga pinatay upang itago ang krimen ng iba, mga amang inilayo sa kanilang anak. Ang magdusa at gumawa'y kalooban ng Diyos, magtiis at gumawa. Anong Diyos yan? Naramdaman ni Padre Florentino na pinigilan ni Simon ang kanyang kamay at pinisil. Hinintay niya itong magsalita, ngunit nakaramdam lamang siya ng lalong mahigpit na pagkakapisil. Nakarinig ng buntong hininga at pagkatapos ay naghari ang ganap na katahimikan. Iniwan ni Padre Florentino ang bangkay at tumungo siya sa banging nakaharap sa dagat Pasipiko. Dala ang kahang bakal na kinalalagyan ng kayamanan ni Simon. Inihagis niya ang maleta sa dagat. Nakita niya ang alimbukay ng tubig. Nakarinig siya ng bulwak at naghilom ang tubig matapos kunin ang malaking kayamanan. Pahihintulutan ka ng Diyos na makuha sa sinapupunan ng mga alon. Samantalang naririyan ka, hindi mo maliliko ang katwiran at hindi ka makapag-uudyok ng kasakiman.